Siya nga pala. Dahil sa Parvanali, hindi ko tanong kay Ginoong Simon kung saan magsisimula ang gulo. Sinawin nito Palita, ngayong gabi na pala silang kakasal. Sandaan palang kasal ni Juanito at Paulita na idaraos sa bahay ni Kapitan Tiago, magsisimula ang gulo. Kaawa-awang Isagani. Pawang matataas na tao ang panauhin. Ngayon, ang kululi ang gabi ng mga Olimpo ng Maynila. Ito ang aking handog para sa bagong kasal. Ginoong Simon, sa palagay mo kaya kakailanganin ng bagong kasal ng lampara? Senyor General, hindi naman sila maaaring mamalagi sa dilim, hindi ba? Dinaramdam ko ang lumisan. Subalit ako'y nakipagtipan ngayong gabi sa ibang kaibigan. Aha! Maganda ba siya, Ginoong Simon? Kung ang tinutukoy niyo'y ang iniisip kong ibig niyong sabihin ay nagkakamali kayo, General. Kailanman ay hindi natitibok ang aking puso sa tawag ng pag-ibig. Hindi ka maaaring pumasok. Wala kang imbitasyon. Kahit na! Hindi nga pwede sabi. Ano ba? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ano? Ano ya? Ulit ka. May kaguluhan bang nangyayari dito? Wala po. Ginoong Simon, wala po. Umalis na siya! Diyos ko! Marahil ay malapit ang sumabog ang lampara! Kailangan makalayo ko sa buhok na ito sa anumang oras ay maaari nang sumabog ang lampara! Diyos ko! Hindi ko alam kung ano nang talagang nangyayari. Paano na sila? Sagani, anong ginagawa mo rito? Wala. Hindi ko lang matakitan ang kaganapan ng aking pagkabuo. Kailangan na natin isanin ang buhok na ito ngayon din. Bakit? Bakit takot ako na takot sa inyo? Ibig mo ba mamatay? Nais mo ligawan ng kamatayan? Kamatayan? Manaunang patay ang puso ko. Hindi mo ako lubos na naunawaan, Isagani. Anong ibig na sabihin ng puso? Diba? Diyos ko! Di yata! Oo, Isagani. Yan ang katotohanan. Kaya tayo na, lisanin na natin ang buhok na ito ngayon din. Ang nakasulat ay Many Tekel Pares. At ang nakalagda ay Juan Crisostomo Ibarra. Imposible. Juan Crisostomo Ibarra? Bakit? Sino si Crisostomo Ibarra at namumutla kayong lahat? Si Ibarra? Napakasamang tao niya. Ilagda ang pangalan ng isang pulibisterong humigit kumulang na sa 10 taong patay. Madre Santissima de Diyos! Sulat kamay nga ito ni Crisostomo Ibarra. Kilala ko ang kanyang lagda. Ang ibig bang sabihin ng Menetekel Pares na yan ay pagpapatayin tayo ngayon? Ay! Ay! Nawala ang lampara! Nawala ang lampara! Nasaan? Ayun! May ayun! Ayun! Ay! Sino sinungaling? Sino ka na naman niniwala sa sinasabi mo? Ha? Ay! Subalit, yan po ang katotohanan, Kapitan. Totoo ang sinasabi ko, totoo. Simon, ang may pakanan ng mga
Opo! Opo! Padre Florentino, tulungan niyo ako. Simon! Diyos na mga bagin, ano nangyari sa inyo? Ko. Tayo na sa bahay at nang malapatan agad ng lunas ng iyong mga sugat. Salamat, Padre Florentino. Ngunit, tila, huli na ang lahat. Diyos lamang ang maaring humatol sa anumang bagay. Kung hindi sana siya pinaghanap ng bata, ay makatatawag ako ng manggagamot. Padre Florentino, hindi ko malaman kung paano kayo pasasalamatan. Ginoong Simon, akala ko natutulog kayo. May nararamdaman ba kayo? Ang hirap. Lahat tayo'y takot sa paghihirap, pero ako'y nasisiyahan sapagkat sandali na lamang ang paghihirap ko. Diyos ko, anong ibig niyong sabihin, Ginoong Simon? Ayoko nang maghirap pa. Maghirap man ako o hindi, tiyak na ang aking kamatayan. Kaya uminom ako ng lason. Ginoong Simon, talos ng Diyos na tayo ay maaaring magkamali, kaya patawarin kanina. Isa-isa niyang ipinamata sa inyo ang kanyang kapangyarihan, tulad halimbawa ng pagkabigo ng iyong balak. Pinurusahan na rin niya kayo sa inyong mga pagkukulang. Sa palagay ba ninyo, ay pababayaan niyang manatili na ganitong kalagayan ng ating bayan? Makatarungan ng Diyos, hindi natin kayang arukin ang kanyang kalooban. Naniniwala ko na kung walang kalayaan ay walang katarungan. Kung gayon, ay bakit ipinagkait niya sa akin ang tagumpay? Ang tagumpay kong simula sa kalayaan ng ating bayan. Marahil, hindi niya naibigan ang iyong ginagamit na mga pamamaraan. Tinatanggap ko ang iyong paliwanag. Ngunit bakit higit na masamay, hindi niya pinarusahan? Bakit ako lamang ang nagdudurusa? Ginoong Simon, huwag mo siyang paghihinakitan. Tadha-tadhaan na ang pagpaparusa sa mga maniniil. Natutuwa at takot, binigyan niyo ako ng pagkakataong makilala kayo ng lubusan. Bihira ang tulad ninyo. Salamat din ulit sa inyo. Naway abutin pa ninyo ang paglayat nating Kaawaan ng Diyos ang mga walang pusong nagliligaw sa inyong landas. Maging huwaran kayo nawa ng mga kabataan na pag-asa ng bayan. Ang tangi ko na lang kasiyahan ay ang pananalig na anuman ang mangyari, mangingibabaw pa rin ang katarungan. Kung kakailanganin ka ng sinuman para sa mabuti, iluwa ka nawa ng karagatan. Subalit kung gagamitin ka lamang sa paniniib, pangapi at kapalaluan, naway manatili ka rin yan sa iyong malamig na libingan.